Bumilis ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto. Tumaas ang inflation rate ng bansa sa 8% nitong Nobyembre. Dati marami po talaga nabibili sa 500. Ngayon, halos gulay na lang nabibili sa 500. Nasa 0.87 na lang ang average purchasing power ng piso dahil sa inflation. Venezuela already has the world's highest inflation, and it looks like the economic crisis there is about to get even worse. Inflation rate will rise to an incomprehensible 1,000,000%. Kung napadpad ka sa video ko na ito, then marahil isa ka rin sa milyong-milyong taong nagtataka. Bakit pa tumataas ang mga bilihin? Bakit parang taon-taon na lang ang pagtaas nito? At ang pinaka-importanting tanong sa lahat, ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap kapag nagpatuloy ito? Ano ba ang inflation? Talakayin natin ito dahil sa totoo lang may malaking epekto ito para sa mga taong nag-iipon katulad ko at katulad mo. Kaya stay tuned. Mag-umpisa tayo sa taong 1970. Alam niyo ba na 2 pesos lang per kilo ang presyo ng bigas noon? Itanong niyo pa sa mga nanay at tatay niyo o sa mga lolo at lola niyo. From 2 pesos naman ay umakyat ito sa 26 per kilo noong 2007. At ngayon ay umabot na to sa nakaka-alarmang presyo na 50 to 70 per kilo. Buti na nga lang nagtakda ng price limit ang ating gobyerno. Kaya napababa pa nito ng 40 to 45 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Ganun pa man, alam ko na may bumabagabag pa din sa isip mo. Dadating pa ang mga panahon at patuloy pang tataas ang mga presyo ng mga bilihin dahil sa tinatawag nating inflation. Bago tayo mag-umpisa, ako nga pala si Ariel. Hindi ako isang ekonomista, hindi din ako isang financial advisor. Isa lamang akong pangkaraniwang tao na kagaya mo na gustong umasenso sa buhay. At para mangyari yon, naniniwala ako na isa to sa mga dapat nating pinag-aaralan. Or kung hindi man, kahit unawain lang natin ito ng kahit konti. Kasabay ng pagsasaliksik ko dito ay minabuti ko na din na i-share sa inyo yung mga konting nalalaman ko. Ipapaliwanag ko to sa pinakamadaling paraan na maiintindihan nating lahat. Kaya kung meron mang kulang or mali sa aking mga ipapaliwanag, feel free na mag-comment sa baba. Or kung may mga magagalit man sa akin dahil feeling nyo nagpapakalat ako ng mga maling impormasyon, bahala kayo dyan. Ano, tara? Inflation refers to the rate at which prices for goods and services increase across an economy, resulting in a reduction in the purchasing power of money. Sa madaling salita, ito yung pagtaas nga ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo ng isang ekonomiya sa isang bansa. Okay, gets ko na yung inflation, pagtaas ng mga bilihin. Bakit nga nagmamahal yung mga presyo? Para mas lalo pa nating maintindihan ng inflation, ipapasok natin sa usapan ng central bank, interest rate, at economic recession. Bawat bansa ay may kanya-kanyang central bank. Ito ang bangko ng mga bangko, ang tatay ng mga bangko. Pinapatakbo ito ng gobyerno. Trabaho ng central bank na panatiling banayad lamang ang takbo ng ating ekonomiya o yung tinatawag nating monetary stability. Sila rin yung nagre-regulate ng supply ng pera sa ating bansa. Actually, sila yung nag-iimprenta ng mga pera, buo man o durog. I mean bills man o barya. Sila rin ang nagmamonitor ng behavior natin kung paano natin ginagastos at gaano kadalas o karami tayo gumastos. Sa kanila din manggagaling ang utos kung nais nilang magpataas o magpababa ng interest rate ng mga bangko o yung tinatawag nating tubo sa mga pautang. Halimbawa ng central bank sa ating bansa ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ngayon, dahil trabaho nga ng central bank na i-monitor ang galaw ng ekonomiya natin, once na may napansin silang abnormality, for example, okay, ito yung pinaka-basic example ng paggalaw ng inflation. Sa isang bayan ay may isang mall at ang mall na ito ay mahina ang benta. Walang bumibili kasi walang perang mga tao. Hindi ito maganda dahil hindi gagalaw ang produksyon ng nagsusupply ng mga bagay na binibenta sa loob ng mall na ito. Kapag hindi kumita ang mall na iyon, maaari itong magsara. Kasunod nito ay magsasara din ang mga pagawaan na nagsusupply sa nasabing mall. Mawawalan ng trabaho ang mga tao, simula sa mga factory worker hanggang sa mga tindero at tindera ng mall. Idagdag mo pa yung mga panaghoy ng mga taong walang pera sa bayan na iyon. Actually, apektado din ang gobyerno dahil kung walang masyadong transaksyon ng pera sa isang bayan, wala rin masyadong tax. Bababa ang GDP or gross domestic product ng bayan na yun, na siyang indicator kung healthy ba o hindi ang kanilang ekonomiya. Magkakaroon ng tagutom at kaguluhan kapag nangyari ito. Kaya para maiwasan ang ganitong senaryo, nagpatupad ang central bank ng low interest rate, meaning pwedeng umutang sa bangko ang mga tao sa may pinakamababang interest sa bayan na ito. Kinagat ito ng mga tao. Madami yung umutang
umutang para may pambili at ipanggastos. Nag-imprenta din ng central bank ng mga karagdagang pera at pinamahagi ito sa mga kapuspalad. Kaya nagdagsaan ng mga tao sa mall. Bili dito, bili doon. Noong una mukhang masaya ang lahat. Hanggang isang araw, unti-unti nang nauubos ang mga product ng mall. Pero madami pa rin gustong mamili dahil sa dami pang perang hawak ng mga tao. Hindi na makasabay ang mga factory sa demand ng mga tao. Kaya ang ginawa ng mga owner ng mga pabrika, umutang din sila sa bangko upang bumili ng mga raw materials, mag-hire ng mga karagdagang tao at magdagdag ng mga machines para mapabilis pa ang kanilang produksyon at supply. Pero sa pagkakataong ito, tinaasan na nila ang kanilang presyo na makatwira naman gawin. Kaya nagmahal din ang presyo ng mga paninda sa nasabing mall. At ito ang tinatawag nating inflation. Inflation rin ang dahilan kung bakit noong nakarang taon nakakabili ka pa ng t-shirt sa halagang 100 pesos. Pero ngayon kailangan mo nang magdagdag ng another 50 pesos para lang makabili ng parehong damit at sa parehong size na binili mo nung nakarang taon pero mas mahal na. Ibig sabihin yung halaga ng 100 pesos mo nung nakarang taon para sa produkto na yun ay suddenly hindi na 100 pesos ang halaga. Nakakatakot naman yung inflation? Hindi naman. Sa katunayan, ang inflation ang isa sa mga indikasyon na magandang tumatakbo ang ekonomiya ng isang bansa. Basta hindi to tataas ng sobra. Based sa aking research, ay nag-set ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng safe 3% inflation target range para sa taong 2023 hanggang sa taong 2024. So ibig sabihin, ang inflation ay inevitable. O hindi maiwasang event sa ating buhay. Parang libag sa leeg mo, parang yung kapitbahay mong chismosa, parang traffic sa EDSA, kadikit na sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Ngayon, ito pa yung isang mahalagang tanong. Paano kung tuloy-tuloy ang inflation? Anong posibleng senaryo kapag nangyari ito? Masasabi na masama ng isang inflation kapag umabot ito ng 50% pataas. Bigyan ko kayo ng idea kung gaano kasama ang pwedeng sapitin natin kapag lumala ang inflation. Meet the hyperinflation. Alam niyo ba na naitala sa kasaysayan ang pinakamataas na inflation sa bansang Hungary noong July 1946? 4.19 quadrillion % ang itinaas ng kanilang inflation rate. Sa sobrang mahal na mga bilihin ay kakailanganin mong magbayad ng 30 billion pego. Ito yung kanilang currency noon bago ka makabili ng isang buong manok, 1 litro ng mantika at ilang bugkos ng gulay. Para may idea pa kayo kung anong ibig sabihin nito, kung bibili ka sa tindahan ng 1 kilong bigas ay kakailanganin mo magbayad ng milyon-milyon or billion pa. Kakailanganin mo magdala ng kariton na punong-puno ng pera para makapamalengke ka ng pang-araw-araw mong mga pangangailangan. Kumbaga sa sobrang mahal ng bilihin noon ay yung hawak mong 1,000 ngayon ay magbimistulang 5 duling na lang ang halaga or wala na talagang halaga. Marami ang nagutom dahil sa hindi makabili ng pagkain noon. Probably marami rin ang mga nangamatay nung panahon na yon. So kung hindi ito maiwasan, anong pwede natin gawin? Good news kasi pwede itong makontrol. Okay, balikan natin yung bayan na kinukwento ko kanina. Dahil sa sobrang taas ng demand pero hindi makasabay ang produksyon sa bayan na iyon, nagtaas sila ng mga presyo sa kanilang mga produkto. Pamahal ang mga bilihin. Napansin ito ng Central Bank kaya ang ginawa nito, itinigil na nila ang pamamahagi ng pera sa publiko. Tinaasan na rin nila ang interest rate sa mga bangko. Unti-unting naging conscious ang mga tao sa kanilang spending habit. Muling humina ang benta ng mall hanggang sa wala na talagang namimili. Dahil dito, nagdesisyon ng mall na magbaba ng mga presyo. Nagbawas din ang owner ng mga trabador. Ganon din ang ginawa ng mga pabrika. Ang ilan nga ay nagdesisyong magsara. Ang ilan nga ay nagbawas din ng mga manggagawa. Marami ang nawalan ng trabaho. At itong tinatawag nating economic recession o pagbagsak ng pangkalahatang aktibidad ng ekonomiya. Pero huwag tayong mag-alala dahil hindi pa naman umaabot ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Pasusing binabantayan ng ating gobyerno at ng BSP at ng mga ekonomista ng ating bansa ang takbo ng ating ekonomiya. At sa sarili kong pananaw, yung mga nakaraang biglang pagtaas ng presyo ng sili, sibuyas, asukal at ngayon naman yung pinakamaingay sa lahat, yung pagtaas sa presyo ng bigas ay tingin ko pakana lamang ng mga iilang bababait para sa kanilang pansariling hangarin na sa tingin ko ay yakang-yaka pa rin diskartehan ng ating gobyerno. Kaya relax lang tayo, okay? Ngayon, ano yung aral na mapupulot natin dito? Number 1, para sa mga taong nag-iipon ng pera, maging eye-opener sana sa atin ito na wala talagang yumayaman sa pag-iipon. Imagine kung nag-iipon ka ng halagang 1 million para sa pangarap mong retirement for the next 10 years and dumating na nga yung araw ng retirement mo pero yung ina-expect mong 1 million na maglalast ng 10 years ay 5 years lang ang tinagal dahil every year pamahal na ng pamahal yung mga bilihin, gamot, maging yung iba mo pang mga basic needs. Hindi ko kayo dinidiscourage na mag-ipon. Sa katunayan, ako mismo ay nag-iipon sa aking bank account. Magandang practice ito para maging matalino at disiplinado tayo sa paghawak sa ating mga kaperahan. Isa pa, kung short term lang naman ang goal mo, kaya ka nag-iipon ay walang masama dito. Pero kung long term ang plano mo, kaya ka nag-iipon like for your retirement or college fund ng mga anak mo sa inaharap, ay walang tatalo sa pag-i-invest. Mas natatalo kasi ng investment ang inflation versus sa kung itatago mo lang to sa ilalim
ng unan mo or sa bangko. For example, ng mga investment ay mutual fund, Pag-ibig, MP2, na ako mismo ay meron nito, stock market, at ang pinakamagandang investment sa lahat, ang pagkakaroon ng sarili mong negosyo. Lesson number 2, hindi talaga maaaring basta-basta na lang mag-iimprenta ang Bangko Sentral ng pera at ipapamahagi ito sa mga tao. Napaka-risky nito. Yung mga pilosopong tamad na wala namang ambag sa ekonomiya, di ba kadalasang linyahan nila at hindi nila magpaulan ng pera o magpamigay ng pera ang gobyerno para wala ng mga mahihirap? Well, siguro ngayon may idea na kayo kung anong mangyayari sa perang ipamimigay sa ating lahat kung magkakatotoo ito. Lahat ito eventually ay mawawalan ng halaga dahil magmamahal nga ang mga bilihin. Dahil hindi magtatagpo ang supply at demand. Huwag kang magre-rely sa panghihingi at pambuburaot. Humanap ka ng paraan upang maging kabahagi ka ng umuusad na ekonomiya. Magdasal ka sa Diyos na naway bigyan ka niya ng magandang oportunidad. Hindi yung hihiling ka na sana umulan ng pera dahil hindi mangyayari yun. Ano ka, siniswerte? May kasabihan nga, diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lesson number 3, huwag katakutan ng inflation dahil una, inflation is a natural event. Ito ay bunga ng tinatawag nating lack of resources. Dahil likas na sa ating mga taong maghangad ng higit sa ating pangangailangan, ngunit hindi kaya i-sustain ng ating mundo ang lahat ng ating gusto, ay marapat lamang ito'y kontrolin. And sad to say na sa pagmamanipula ng mga presyo, ang nakitang solusyon ng mga may kapangyarihan. Pero kasabay naman ng pagtaas ng mga presyo ay ang pagtaas din ng ating mga sahod or kita. Balanse itong ginagawa ng ating gobyerno. Kung bakit ganito ay wala akong may sasagot sa inyo na konkretong sagot. Ika nga, it is what it is. Pangalawa, wala ka namang magagawa kung manipulahin ito ng ating gobyerno. Likas na sa ating mga Pilipinong magpanik at mataranta sa mga nangyayari sa ating paligid. Kahit na ang katotohanan ay wala naman tayong magagawa kahit pagbali-baliktarin mo pa ang ating kasuotan. Sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Huwag nating problemahin yung problema ng Diyos. Gawin natin yung mga bagay na may kakayanan tayo, baguhin at kayang kontrolin. At isa na dyan ang ating sarili. Isa pa, hindi naman tayo yung tulutan ng ating Panginoon ang mga bagay o pagsubok sa ating buhay kung hindi naman natin ito kaya. Tama ba? So sana may natutunan kayo sa aking binahaging video. Paki-like and paki-share naman kung okay lang sa inyo para mas may recommend pa ni YouTube ang video ko na ito para mas marami pa itong matulungan na gustong umasenso at matuto. Huwag niyo na rin sanang kalimutang mag-subscribe. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page. Gusto kong humingi ng taus-pusong pasasalamat sa mga magagandang reaction ninyo sa nakaraang kong video about sa kung paano makaipon ng mabilis. Umasa kayo na mas paghuhusayan ko pa ang mga susunod kong video para sa inyo. Sama-sama tayong matuto at umasenso. Alam ko kaya mo yan. God bless.